Sibak sa pwesto, hindi bababa sa 40 tauhan ng Manila City Jail Extension sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa nabistong mala VIP treatment ng ilang preso roon. Sa surveillance video ng programang Investigador, kita ang ilang presong naka-aircon sa selda at meron pang gumagamit umano ng droga. Narito po ang exclusive report. Ilan ito sa mga nasaksihan ng programang Investigador sa 2 buwan nitong surveillance sa loob ng Manila City Jail Extension sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Ang ilang convicted Chinese drug lords, tila relax na namumuhay sa kanilang seldang di aircon na, may laptop at cellphone pa. May babae pang namataan sa loob ng kwarto. May nakita ring mga hinihinalang drug paraphernalia at tila may nagpa-pot session pa. Nang ipakita ng investigador ang video kay DILG Secretary Jesse Robredo, nag-init ang ulo ng kalihim at agad tinawag ang Deputy Chief for Administration ng BJMP na si Chief Superintendent Johnny Mamaril. Yung negligence ho, masususpindi yun. Depende sa gravity ng offense. Pero ang malinaw ho dun, yung parang nagbebenta ng privileges, pag napatunayan, tanggal yun. Agad nagkasa ng inspeksyon si Mamaril kasama ang investigador. At dito, nabistong may ilang presong gumagamit ng aircon. Bagamat ang ilan, pilit pa itong itinatago. Parang yan lang po yung binigay sa akin pribileyo dati dahil ako po yung mayoris. Pero naabutan ko na po yung ganyan na po yan. Nahuli rin ang mga laptop at cellphone sa loob, pero walang nakitang droga o paraphernalia ang mga nag-inspeksyon. Dahil sa natuklasang mala VIP treatment sa ilang preso sa Piitan, sinibak ang 40 tauhan ng Manila City Jail Extension. Ito ay kabigla-bigla, daming panig. Ang informasyon ay galing pa sa labas. So, galing tayo sa media. So, gagawan natin ito ng karampatang investigasyon. Ang kabuuan ng eksklusibong ulat na ito, mapapanood sa investigador ngayong Sabado, dito lang sa GMA. Para sa saksi, Chino Gaston, nag-uulat. Kapapasok lang na balita, 27 bata ang naospital sa Angeles, Pampanga ngayong gabi. Yan po ay matapos daw silang kumain ng bunga ng puno ng galumbang. Bigla raw sumakit ang tiyan at nagsuka ang mga biktima matapos makakain ng bunga ng galumbang. Binigyan na sila ng paunang lunas habang sinusuri ang sanhi ng kanilang pagkakasakit. Isang lalaki hinuli ng mga pulis matapos iturong siya raw ang nagpakain ng bunga sa mga bata. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Pinatawan ng Malacanang ng 3 buwang preventive suspension si Special Prosecutor Wendell Barrera Sulit. Kaugnay po ito ng plea bargain agreement na pinasok ni Sulit sa kasong plunder laban kay dating AFP Controller Carlos Garcia. May 10 araw si Sulit upang sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa sekretarya ni Sulit, handang sundin ng Special Prosecutor ang utos ng Malacanang. We can assure Special Prosecutor Sulit that she will be accorded due process and fair play in this investigation. Nagpalabas ng bagong travel advisory ang US State Department para sa mga mamamayan nito sa Pilipinas. Kabilang sa mga lugar na posible raw atakihin ng mga terorista ang Sulu at iba pang bahagi ng Mindanao at maging ang Metro Manila. Ayon naman sa AFP at PNP, wala silang monitor na banta sa seguridad ng Pilipinas. Gayunman, nananatiling naka-alerto ang kanilang mga puwersa. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Science and Technology at Department of Health ang pagdevelop ng mutant na lamok upang puksain ang lahi ng mga dengue mosquito sa bansa. Lalaking lamok ang gagawing mutant na magre-resulta sa mga anak na lamok na walang pakpak, kaya't di makakakagat at di mabubuhay ang mga ito. Titignan ng Amerika ang Pilipinas bilang posibleng testing site ng mga mutant mosquito. Sa ibang balita, sinariwa ng mga taga-Zambales ang pagsubok na kanilang pinagdaanan noong pumutok ang Mount Pinatubo 20 taon na nakararaan. Sa pamamagitan ng mga kwento at larawan, inalala ng mga residente ang pag-aalburuto ng bulkan noong 1991. Kasabay niyan, tiniyak ni Olongapo City Mayor James Gordon Jr. na handang-handa na sila sakaling muling pumutok ang bulkan. Saksiyan sa aming pagbabalik. Isang grupo sa Calamba, Laguna. Itinuturing si Dr. Jose Rizal bilang Kristong Kayumanggi. Balitang hatid, nag-iisang liga ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi. At home.